Magandang araw po sa inyong lahat, pati na po sa inyo Binibining Campo. Kami nga po pala ang pangkat 11 at kasama ko po ang aking partner na si Ella Cantelo. At tatalakayin namin ang diskursong personal at layunin ng pagre-refleksyon. Mga diskursong personal. Ang diskursong personal ay isang sulating nagpapakita ng sariling karanasan ng sumulat. Ito ay nagsasaad ng mga interesanteng paksa sapagkat naglalaman ito ng mga personal na karanasan ng buhay ng isang tao at kung paano nila nilabanan o hinaharap ang mga pagsubok sa buhay. Naglalaman ito ng mga pang-araw-araw na pangyayari sa buhay, mga natutunan, mga saloobin, mga natuklasan tungkol sa sarili at pagkatao at paglago bilang tao. Halimbawa ng diskursong personal na sulatin ay tala-arawan, journal, reflection at autobiografiya. Tala-arawan. Naglalaman ito ng personal na pangyayari sa araw-araw na buhay ng isang individual. Ang tala-arawan ay sinusulat araw-araw ng isang individual ng mga mahalagang pangyayari sa kanyang buhay sa isang pribadong sulatan. Ang salitang tala-arawan ay binubuo ng hulapingan at dalawang salitang ugat na tala at araw. Ang kahulugan nito ay isang tulaan na aklat na naglalaman ng mga pangyayari, saloobin o kaisipan na nagaganap sa araw-araw. Ito'y personal na maaaring naglalaman ng lihim ng isang tao kaya hindi kadalasang pinababasa sa iba. Sa English, ito ay diary. Halimbawa, isang magandang araw na naman ang natapos. Dahil Sabado ngayon at walang pasok ay tanghali akong nagising kanina. Kumpleto kami ngayon kaya nagluto din si nanay ng masarap na ulam. Matapos namin kumain ng luto ni nanay ay nanood kami ng nakakatawang pelikula. Journal. Ang journal ay isang komposisyong personal. Ito ay isang talaan ng mga pansariling gawain at refleksyon ng mga kaisipan o damdamin ng isang tao. Ito ay kadalasang naglalaman ng mga bagay na hindi kayang sabihin ng iba. Ang journal ay isang akda sa mga pansariling gawain, refleksyon, iniisip, nadarama ng tao at iba pa. Madalas itong ipinagkamali sa diary dahil sa katotohanan ang diary ay journal din. Sa diary, isinulat ang mga araw-araw at personal na karanasan na maaaring pisikal, mental, emosyonal, sosyal o espiritual. Ang journal naman ay parang ganoon, kaso ito'y pribado at pansarili. Lahat ng diary ay journal, ngunit hindi lahat ng journal ay maituring na diary. Ang taalarawan o diary ay siyang pinagsusulatan natin ng mahalagang parte ng buhay o mga alaala na hindi natin gustong kalimutan. Samantala ang journal ay ganun din, ngunit mas ginagamit ito sa paalala. Refleksyon. Ang pagre-refleksyon ay pagbubuo ng kaparaanan ng matuto mula sa mga karanasan upang mapabuti ang anumang kailangang baguhin sa pananaw at pagkatao. Gamit ang palaging refleksyon, nakakamtan ang maliwanag na pag-unawa sa mga bagay-bagay sa pamamagitan ng objektibo at malalimang pag-iisip at pagsusuri ng mga kaganapan. Ang refleksyon ay isang uri ng sanaysay na naglalayong magbalik-tanaw at magpagtanto ang mga kaganapang nangyari. Sa pagsulat ng isang refleksyon, nangangailangan ito ng opinyon na manunulat. Narito ang isang halimbawa ng refleksyon. Halimbawa, patuloy na pagbangon. Parating pa lamang ang bagong taon, marami na ang kaganapang nangyari sa kapaligiran. Mga pangyayaring nakaapekto sa buhay ng marami. Sa pagdating ng Bagyong Odette, daang-daang mamamayan ang nawalan ng bahay at kabuhayan. Subalit matapang na bumabangon ang mga taga-Visayas at patuloy sa kanilang laban. Hindi pa man tuluyang nakabawi sa oras na dumanating, humahanap na tayo kung saan may free charging. Yeah, it's true. Tapok gani sa kung asan na ay free charge para maka-charge lang. Hinana ta mga Bisaya, bisan unsa nga mga pagsulay na tuwing counter padayon gyapon sa pagbangon.
Layunin ng pagre-refleksyon. Ang pagre-refleksyon o ang pagninilay sa ibang salita ay ang pagbubuo ng kaparaanan ng matuto mula sa mga karanasan upang mapabuti ang anumang kailangang baguhin sa pananaw at pagkatao. Gamit ang palagiang refleksyon, nakakamtan ang maliwanag at napag-unawa sa mga bagay-bagay sa pamamagitan ng objektibo at malalimang pag-iisip at pagsusuri ng mga kaganapan. At matapos ang masusing pag-iisip at pagsusuri ay maaaring may pagbabago sa pananaw, saloobin at pagkilos. Inaasahang may natutunan mula sa mga karanasan gamit ang kritikal at masuring refleksyon ukol sa mga ikinikilos at naramdaman. Mga napiling desisyon pati sa mga naging interpretasyon sa mga bagay-bagay o pangyayaring nagbunsod sa anumang maganda o di inasahang karanasan. Meron tayong 5 tinatawag na layunin ng pagre-refleksyon. Unang layunin ng pagre-refleksyon ay ang paglilinaw ng araling kasalukuyan, tinatalakay at natutunan. Ito ang mga pangyayaring kaganapan sa paligid at ang pag-ugnay nito sa dati ng mga karanasan at kalamang maaaring may kinalaman sa kasalukuyang tinatalakay. At ang ikalawang layunin ay ang pagtataya sa pag-unlad ng pansariling kaalaman at kakayahan. Ang ikatlong layunin ay ang pagtatakda ng panariling mga layunin sa pamamagitan ng pagkilala ng mga kahinaan at pangangailangan upang mas matuto. Ang ikaapat na layunin ay ang pagsusuri at muling masulyapan ang hinahangad na pangmatagalang layunin kung hindi ba tumataliwas ang kasalukuyang mga kilos. At ang panghuling layunin ay ang paghaharap na malaya sa mga kaibigan at negatibong nararamdaman sa pamamagitan ng pagsusulat nito. At kapag handa na ay ang pakikibahagi ng mga ito sa mga kaibigan ng mapag-usapan at masuri sa objektibong pananaw upang mahigit na umaunawaan ang sarili. Autobiografiya o sariling talambuhay. Isang personal na sanaysay ang autobiografiya. Ipinaliliwanag ang mga filosofiya o paniniwala sa buhay pati na ang mga naging panuntunan upang marating ang kalagayang maipalagay na tagumpay. Ito ay maaaring nababahiran ng lungkot at trahedya o katuwaan at tagumpay, kababakasan ng hirap, mga pagsisikap at ng mga mapupunyaging laban sa mga hadlang. Nagiging mahalaga ang pagtatala ng mga panariling karanasan kung ito ay nag-iiwan ng maraming bakas na nagpapatunay ng ikinahihigit sa mga kapanahon.